Ang pangalan ng kumpanya ay hinango sa tagapagtatag nito, si Inocencio Aniceto, isang tubong Ilocos Sur. Ang kumpanya ay itinatag bilang isang negosyo ng pamilya Aniceto, na nagpapatakbo din ng isang hotel sa Vigan, ang Aniceto Mansion Hotel. Ito ay naging isa sa mga pinakasikat na paraan ng paglalakbay sa Manila, kasama ng Philippine Rabbit, ang dating Times Transit, at ang wala na ngayong More Transit. Ang mga guho ng dating terminal nito ay 2 bahay lamang ang layo mula sa Times, ngayon ay Dominions, Vigan Terminal, mismong isang block ang layo mula sa Street Joseph's Vigan Terminal. Noong dekada 2080 pinatakbo nila ang isa sa mga pinakamodernong fleet ng bansa, na may mga top-of-the-line at makabagong mga bus. Gayon din, noong 1982, ang unang kumpanya ng bus sa bansa na nag-deploy ng Man-Royal Commuter Service bus na ginawa ng Delta Motors Corporation, at pagiging isa sa mga unang kumpanya ng bus sa Northern Luzon na naglagay ng Hino Grand Theater na mga bus. Noong dekada 70, ang mga problema sa pananalapi ay naglagay sa kumpanya sa mahirap na panahon. Kinailangan ng mga may-ari na ibenta ang halos lahat ng kanilang mga bus, kabilang ang mga bagong nakuhang Mercedes-Benz unit sa Autobus Transport Systems. Ang kumpanya ay hindi tuluyang nagsara. Kahit na ang karamihan sa mga ari-arian ng kumpanya ay ibinenta upang kahit papaano ay makabangon sa mga pagkalugi nito, si Rodolfo Aniceto, kasama ang kanyang asawa, ay gumawa ng isang napakalaking desisyon upang maibalik ang kumpanya. Nabuhay muli ang kumpanya nang bumili sila ng bagong fleet ng mga surplus na bus mula sa Japan, na kinabibilangan ng Isuzu Super Cruisers, Hino Celegas, Hino Blue Ribbons, at isang Mitsubishi Fuso Aero Queen, at bumalik sa ilan sa mga lumang ruta nito. Noong 2010, nakuha ng Aniceto Bus Line ang kumpanya ng tourist bus na Wheels of Fortune Transport, kasama ang ilan sa mga bus nito, na kalaunan ay naging Aniceto Travel Services, upang matugunan ang patuloy na lumalagong charter service ng kumpanya. Noong huling bahagi ng Oktubre taong 2011, sinimula ng kumpanya ang pagseserbisyo sa rutang Baguio-Vigan sa unang pagkakataon. Sa mga unang buwan ng 2017, nagsimulang i-deploy ng kumpanya ng bus ang mga bagong nakuha nitong Kinglong bus. Ang Inocencio Aniceto Transportation ay gumagamit at nagpapanatili ng Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, at Hyundai bus, na may kabuoang 17 unit kabilang ang mga mula sa Aniceto Travel Services. Sinimulan din nilang gamitin ang kanilang mga bagong Kinglong bus. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito ay bumangon muli ang pagsiklab ng pandemic COVID-19 ay lubhang nakaapekto sa kanilang mga aktibidad sa negosyo, ay nakaranas ng malaking pagkalugi sa pananalapi noong 1990s, unti-unti itong bumangon ngunit sa kabila ng muling pagbangon nito ay nagkaroon ng panibagong dagok na dumating ang pandemic ng COVID. Siyam na higit na hindi aktibo ang kumpanya mula noong pandemya ng COVID-19. Kung gusto mo ng ganitong mga kwento mag-follow na sa akin page, salamat.